Naglalakad sa baha ang babaeng yan sa China nang bigla siyang mahulog sa tubig. Hindi po agad nakatayo ang babae at tila nalunod. Agad siyang sinaklolohan ng mga residente. Ayon sa otoridad, hindi bababa sa 12 nasawi sa malawakang pagbaha sa southern at central China. Sa Amerika naman, binaha ang ilang bahagi ng New York City. Nalubog sa tubig ang mga sasakyan. Batay sa ulat ng local media, hindi bababa sa 2 nasawi dahil sa matinding thunderstorm. Naglabas na rin ng emergency declaration ng National Weather Service. Sa Miyerkules na nakatakda ang unang status conference hearing sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Sa gitna nito, ipinag-utos ng ICC Trial Chamber 3 ang patuloy na pagdetine kay Duterte dahil sa posibilidad umano ng pagtakas. Nakatutok si Darlene Kai. Duterte. Mas malaki raw ang posibilidad na tumakas si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong kumpirmado na ang kaso niya ayon sa ICC o International Criminal Court. Kaya napagdesisyonan ng ICC Trial Chamber 3 na ituloy ang pagkakakulong sa kanya sa The Hague. Sa desisyong inilabas kahapon ng ICC Trial Chamber 3, sinabi nitong ang patuloy na hindi pagkilala ni Duterte sa jurisdiksyon ng ICC sa kanya ay pagpapakita na hindi siya susunod sa anumang utos mula sa korte oras na palayain siya. Ang pagkumpirma raw ng korte ng mga kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte ay nagpataas ng panganib na tumakas siya sa tulong daw ng kanyang malawak na resources at contact gaya ng kanyang pamilya at mga taga-suporta sa Pilipinas. Kaya dapat daw patuloy siyang i-detain at hindi pa rin bigyan ng conditional release. Ang pag-review ng Trial Chamber 3 sa detention ni Duterte ay bahagi ng opisyal na prosesong kailangan gawin ng korte kada 120 days o 4 na buwan alinsunod sa Rome Statute. Sinagot din ng korte ang isinumiteng impormasyon ng defense team na nakararanas umano si Duterte ng madalas na pagkahulog at kawalan ng balanse. Sabi pa ng depensa, wala ng kapasidad si Duterte na maalala ang ilang detalye para makapag-utos pa sa iba namang impluwensya sa mga testigo o makialam sa proseso. Pero sabi ng korte, walang nakitang basihan ang 3 court-appointed medical experts na sumuri kay Duterte na baguhin ang kanyang kasalukuyang pagkakadetain. Ipinagpapasalamat ng mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs ang desisyon. Sa mga biktima po, gumaan pong pakiramdam nila dahil po nagpasya ang trial chamber na tuloy pong pagkulong kay Mr. Duterte at ito po ay magandang balita po sa mga biktima kasi nakikita nila na malayo po siya sa kanila at kaligtasan po nila ay na-assure din po. Samantala, tuloy ang unang status conference hearing sa Miyerkules, May 27. Sa dokumentong inilabas ng ICC Trial Chamber 3 kahapon din, pinayagan ng korte si Duterte na hindi dumalo sa unang status conference. Pag-uusapan dito kung kailan ang simula ng trial o paglilitis, pati ang deadlines para sa magkabilang panig. Pag-uusapan din ang ilang detalye tulad ng pagprotekta sa mga saksi, deadline para sa victims' participation, lengguwaheng gagamitin sa trial at iba pang protocol. Ang gusto po ng mga biktima ay agaran po at huwag na pong ma-delay yung pong paglilitis. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Pumanaw na nga, ginamit pa sa pang-scam ang dating nag-viral na aso na si TikTok. Para makakalap ng awa at pera, ipinopost ng inirereklamong social media account ang mga litrato at video ni TikTok. At kabilang dyan ang litrato niya na may nakatarak sa kanyang pana. At ginawan pa ng bagong pangalan si TikTok. Tinawag siyang Lala. Si TikTok ang aspi na nasagip matapos puntiryahin ng mga pana at nasawi matapos aksidenteng masagasaan. Nanawagan na ang Regional Anti-Cybercrime Unit ng Negros Island Region sa mga na-scam na makipagtulungan. Nagpadala na ng mensahe ang GMA News account para subukang kunin ang panig ng nasa likod nito. Wala nang negosasyong magaganap sa pagitan ng gobyerno at New People's Army o NPA. Yan ay giniit ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa isang pulong sa Negros Occidental. Ay kay Chodoro, tapos na ang peace talks pero mananatilian niyang bukas ang gobyerno sa pagtanggap at pagtulong sa mga rebel returnees. Ang mga kaanak naman ng 3 nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong April 19, nais ipahukay ang labi ng mga biktima para ma-autopsy. Hindi raw sila kumbinsido sa pagkamatay ng 3, kaya humihingi sila ng tulong sa Commission on Human Rights.
Bago nito, inireklamo ng mga kaanak na nasawing si Errol Wendell na maling bangkay ang ipinadala sa kanila ng militar. Dati na iginiit ng Armed Forces of the Philippines na engkwentro ang nangyari, habang ang pamilya ng ilan sa mga nasawi nanindigang hindi miyembro ng NPA ang kanilang kaanak. Sabi naman ng Negros Occidental Police, positibo sa gunpowder residue ang 11 sa 19 na nasawi. Tumanggi ang pulisya na pangalanan kung sino-sino ang mga ito. Break muna sa drama and suspense si ex-PBB housemate and Sparkle star Will Ashley at ngayon bibida sa isang upcoming comedy series. Makichika tayo kay Athena Imperial. Mula sa pagiging tagapagmana ng hotel Delivery boy. to being a hardworking delivery boy. Yan ang switch sa characters ni Will Ashley sa kanyang upcoming comedy series sa GMA Afternoon Prime. First lead series ko nga po to and sobrang blessed lang talaga na nasa gantong punto na ako ng buhay ko. Na-excite ako at ang dami ko nang naiisip sa utak ko, lalo na nung nakita ko yung mga kasama ko dito sa Delivery Boy. Looking forward din si Will na bigyang buhay sa serye ang mga nakakasalamuhan niyang career drivers. Ng mga nakaraang araw, weeks, talagang pag nagpapadeliver ako, ino-observe ko rin kung paano sila kumilos. Hanggang ngayon, parang nasa pa rin ako process pa rin ako na pagbuo ng character. Ididirect ni na Dominic Zapata at Adolf Alex Jr. ang serye na pagbibidahan din ng mga batikang sina Kimpi De Leon, Meryl Soriano at Direk Eric Quizon. Miss na miss ko kasi talagang mag-comedy. First time, finally, classmate ko to sa independent cinema. Ng mga batchmates kami. So finally, magkaka-work din kami ni Direk Adolf and comedy pa. So, mas exciting. Thankful kasi nakatrabaho ko po kayo ulit and yung mga bagong writers and yung mga bagong artista ng GMA. I'm glad to be back and to be back in GMA. So, it's been a long time. Kasama din sa serye sina Maricar de Mesa, Vince Maristella, Yasser Marta, Mikoy Morales at iba pang kapuso artists. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Sa mga gustong mag-last hirit sa Tag-init, subukang dayuhin ang Surigao del Sur. Kabilang dyan ang Cold Spring at isla na bigla umanong sumusulpot. Pasyal tayo sa pagtutok ni Athena Imperial. This island is giving. It's giving chill vibes ngayong tag-init. Maliit man tingnan, aba, huwag ismuli ng isla ng Cabgan sa Barobo, Surigao del Sur. Sakay ng pump boat, 25 to 30 minutes lang ang biyahe papunta sa isla mula sa Barobo Port. Pag-landing sa isla, babati ang pinong buhangin at tubig na malakristal sa linaw. Perfect for your family getaways. But wait, Barobo has more to offer. Ilang minuto lang mula sa Cabgan, mapapasyalan din ng Vanishing Island. Hindi talaga ito isla, kundi sandbar na sa gitna ng dagat ay lulubog lilitaw. Pero FYI, halos 1 hanggang 2 oras lang ito lumilitaw. Lumulubog ito kapag high tide na. Mas gawing refreshing ang pasyal sa Barobo dahil pagbalik sa mainland mula sa island hopping, pwedeng mag-side trip sa Bogak Cold Spring. Giginawin ka sa lamig ng tubig habang nagpapapresko sa lilim ng mga puno. Paniwala ng ilan, may healing properties ang tubig ng bukal na ito kaya naman binabalik-balikan ng mga turista. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share niyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. Sa mga athletes out there, alam namin na walang makakapigil kapag in the zone na kayo sa gitna ng laro. Alam natin yan. Totoo yan. Kaya kahit ka sa basketball, di ba? Kahit umuulan yung iba, tuloy pa rin sa paglalaro. Parang relate na relate ka, partner. Pero ibahin nyo itong magkaibigan sa Coronadal City na tuloy pa rin sa pagpipickleball. Sa gitna po yan ng dilim.
Walang tinag ang dalawa kahit na nabalot ng dilim ang court dahil sa biglaang power interruption. At para tuloy ang pickleball rally, flashlight ang kanilang ginamit. Na-interrupt ang power pero hindi ang pawis nila. Hindi na nakuhanan sa video pero bumalik naman kalaunan ng kuryente at naituloy nila ang laro. Patunay na para sa mga certified pickleball enthusiasts dyan, kahit mawala ng ilaw, tuloy pa rin ang game.